Alam mo ba na may isang simpleng pagkain na kayang protektahan ang utak mo habang tumatanda ka? Pero karamihan ng seniors, hindi ito regular na kinakain. Kung ikaw ay edad 50 pataas o may mahal ka sa buhay na nagsisimula nang makalimot ng mga simpleng bagay, tulad ng pangalan, lugar, o kahit kung saan inilagay ang susi, ito ay hindi dapat balewalain. Dahil ang totoo, ang pagkalimot ay hindi lang normal na tanda ng pagtanda. Minsan, ito ay senyalis na ang utak ay unti-unti nang humihina. Pero may magandang balita, may mga pagkain na kayang tumulong na pabagalin ito. At isa sa pinakamalakas dito ay ang mga isda na mataas sa omega-3. Hindi mahal, hindi komplikado, at kaya mong simulan kahit ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 klaseng isda na makakatulong protektahan ang iyong utak at maiwasan ang ulyanin o demensya. At sisimulan natin sa 2 isda na madaling makita at abot kaya. Unang isda, ang sardinas. Oo, tama ang narinig mo, sardinas. Yung simpleng delata na madalas nating kinakain kapag nagtitipid. Hindi mo alam, isa pala ito sa pinakamalakas na pagkain para sa utak. Ang sardinas ay mataas sa omega-3 fatty acids. Ito ang tumutulong para manatiling malakas ang koneksyon ng mga cells sa utak. Kapag kulang ka sa omega-3, mas mabilis humina ang memorya mo. Kaya kung madalas kang nakakalimot o napapansin mong bumabagal ang pag-iisip mo, posible na kulang ka sa ganitong nutrients. Pero, eto ang importante. Hindi sapat na paminsan-minsan lang. Kung gusto mong maramdaman ang benepisyo, subukan mong kumain ng sardinas kahit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi kailangang mahal na brand. Kahit anong abot kaya, basta maayos ang kalidad. May isang kwento ako na gusto kong ibahagi. May isang lolo na dati ay laging nakakalimot. Minsan, nakakalimutan pa niya kung saan siya pupunta kahit kalalabas lang ng bahay. Pero nang magsimula siyang kumain ng sardinas ng regular, kasama ng simpleng ehersisyo at sapat na tulog, napansin ng pamilya niya na mas naging alerto siya. Hindi ito magic, ito ay consistency. Ngayon punta tayo sa pangalawang isda, ang galunggong. Ito ang isa sa pinaka-underrated na isda sa Pilipinas. Mura, madaling hanapin, at napakasustansya. Ang galunggong ay mayaman din sa omega-3, pati na rin sa protina na mahalaga para sa katawan at utak. Kapag ang katawan mo ay kulang sa protina at healthy fats, mas mabilis kang mapagod, mas mabagal ang pag-iisip, at mas mataas ang risk ng cognitive decline. Ang magandang gawin dito ay gawing parte ng regular mong pagkain ng galunggong. Hindi kailangang komplikado. Pwede mo itong iprito, ihalo sa sabaw, o gawing simpleng ulam kasama ng gulay. Ang mahalaga, nagiging bahagi ito ng routine mo. Tandaan mo ito, hindi kailangang maging perpekto ang diet mo. Ang kailangan lang ay consistency. Mas okay ang simpleng pagkain na ginagawa araw-araw kaysa sa mamahaling pagkain na paminsan-minsan lang. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung hindi ako sanay kumain ng isda? Simple lang. Simulan mo sa maliit, kahit 1 beses sa isang linggo. Unti-untiin mo hanggang maging 2 beses, tapos 3. Ganun lang kasimple. Ang utak mo hindi naman agad-agad babagsak, pero kung pababayaan mo, unti-unti itong hihina. At ang masakit, kadalasan napapansin lang natin kapag huli na. Kaya habang maaga pa, habang kaya mo pa, simulan mo na. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 3 pang isda na mas malakas pa ang epekto sa utak at kung paano mo sila pwedeng isama sa araw-araw mong pagkain kahit limitado ang budget mo. Kung nakaabot ka dito, gusto kong malaman. Comment mo ang number 1 kung kasama ka pa. At sa part 2, doon talaga magiging mas interesting ito. Kung nakaabot ka dito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. At gusto mong manatiling malinaw ang isip kahit tumatanda ka. At tama lang yan. Dahil ang utak, parang katawan din yan. Kung hindi mo aalagaan, hihina. Pero kung bibigyan mo ng tamang pagkain, kaya nitong manatiling matalas kahit lampas edad 50, 60 o kahit 70. Ngayon dumako tayo sa susunod na mga isda
na mas mataas pa ang omega-3 at mas malakas ang epekto sa utak. Ang pangatlong isda, ang bangus. Pamilyar na pamilyar, hindi ba? Pero karamihan sa atin, kinakain lang ito dahil masarap. Hindi dahil alam natin ang benepisyo nito. Ang bangus ay mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa pag-protect ng brain cells laban sa pagkasira. Habang tumatanda tayo, natural na nagkakaroon ng inflammation sa katawan. At ang inflammation na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang memorya at tumataas ang risk ng demensya. Dito pumapasok ang omega-3. Ito ang tumutulong para mabawasan ang inflammation at maprotektahan ang utak. Ngayon, paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Simple lang. Kung madalas kang kumain ng karne, subukan mong palitan kahit 2 beses sa isang linggo ng bangus. Hindi kailangang bongga. Pwede itong ihaw, prito o sabaw. Mas okay kung hindi masyadong mamantika. At kung may tinik ang problema mo, marami ng boneless na available sa palengke. Walang dahilan para hindi mo ito subukan. May isang lola akong nakausap dati. Sabi niya lagi raw siyang nahihilo at hirap mag-focus. Akala niya normal lang sa edad. Pero nang baguhin niya ang pagkain niya at nagsimulang kumain ng bangus at gulay ng regular, unti-unti niyang naramdaman na mas naging magaan ang pakiramdam niya. Mas malinaw ang isip, mas alerto. Hindi ito instant, pero ramdam niya ang pagbabago. Ngayon, punta tayo sa pang-4 na isda, ang tilapia. Oo, alam ko. May mga nagsasabi na hindi raw ganun kataas ang omega-3 ng tilapia kumpara sa ibang isda. Totoo iyon. Pero hindi ibig sabihin wala na itong silbi. Ang tilapia ay abot kaya, madaling hanapin, at magandang panimula para sa mga hindi pa sanay kumain ng isda. At tandaan mo ito, mas mahalaga ang consistency kaysa sa perfection. Kung ang tilapia ang pinakamadaling mong ma-access, mas mabuti na yon kaysa wala. Pero eto ang teknik. Kung kakain ka ng tilapia, ipares mo ito sa mga pagkain na may healthy fats tulad ng gulay, na may kaunting mantika o sabaw, na may natural na langis mula sa isda, para mas mapakinabangan mo ang nutrients. At iwasan din ang sobrang pritong paraan. Dahil kapag sobra ang mantika, nababawasan ang benepisyo at nadadagdagan pa ang risk sa puso. Ngayon, baka iniisip mo, kailangan ko bang baguhin lahat ng kinakain ko? Hindi, at hindi mo rin kakayanin kung biglaan. Ang sikreto ay maliit na pagbabago na ginagawa mo araw-araw. Halimbawa, kung dati puro karne ang ulam mo sa isang linggo, gawin mong 2 o 3 araw ay isda. Kung dati bihira kang kumain ng gulay, idagdag mo kahit konti. Kung dati kulang ka sa tubig, dagdagan mo. Ang mga simpleng bagay na ito kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto. At tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ang pagkain ay parte lang ng mas malaking larawan. Kasama dito ang tulog, galaw ng katawan, at pag-iwas sa stress. Pero ang pagkain ang isa sa pinakamadaling simulan. Kaya doon tayo magsimula. Ngayon, bago tayo pumunta sa susunod na bahagi, gusto kong itanong sa'yo, sa mga nabanggit natin, alin dito ang kaya mong simulan ngayong linggo? Sardinas ba, galunggong, o bangus? Pumili ka ng isa at gawin mo itong commitment dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Sa part 3, pag-uusapan natin ang huling isda na itinuturing ng marami na isa sa pinakamalakas para sa utak at kung paano mo ito kakainin para mas makuha mo ang buong benepisyo. Kung nandito ka pa rin, comment mo ang number 67. Tuloy natin ito. Kung nakaabot ka dito, malinaw na isa ka sa iilang tao na seryosong gustong alagaan ang sarili nila habang may oras pa. At totoo lang, ito ang pinagkaiba ng mga taong nananatiling malakas kahit matanda na at ng mga taong unti-unting nanghihina. Hindi sa swerte, kundi sa mga simpleng desisyon na ginagawa araw-araw. Ngayon dumako tayo sa huling isda na pag-uusapan natin. Ito ang isa sa pinakamataas sa omega-3 at isa sa pinakamalakas pagdating sa proteksyon ng utak. Ang salmon. Oo, medyo mas mahal kumpara sa ibang isda na nabanggit natin.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan kumain nito araw-araw para maramdaman ang benepisyo. Kahit isang beses sa isang linggo, malaking tulong na. Ang salmon ay kilala sa mataas nitong DHA at EPA. Ito ang dalawang klase ng omega-3 na direktang tumutulong sa utak. Pinapalakas nito ang memorya, tinutulungan ang focus, at pinoprotektahan ang brain cells laban sa pagkasira. Habang tumatanda tayo, natural na numinipis ang connection sa utak. Parang kalsada na unti-unting nasisira, pero ang omega-3 parang nagiging maintenance ng kalsadang iyon. Pinapabagal nito ang pagkasira at tinutulungan na manatiling maayos ang daloy ng impormasyon sa utak. Ngayon, paano kung hindi mo kayang bumili ng salmon palagi? Simple lang. Gawin mo itong espesyal. Halimbawa, isang beses sa isang linggo o kahit 2 beses sa isang buwan. At kapag kumain ka nito, siguraduhin mong maayos ang pagluto. Mas okay ang ihaw, steam, or light pan fry. Iwasan ang sobrang mantika. Dahil ang goal natin ay makuha ang nutrients, hindi masira ito. Pero ito ang mas mahalagang punto. Hindi lang ito tungkol sa salmon. Hindi lang ito tungkol sa sardinas, galunggong, bangus, o tilapia. Ang tunay na sikreto ay consistency. Kahit anong piliin mo sa 5 isda na ito, kung hindi mo naman gagawin ng tuloy-tuloy, wala rin. Pero kung pipili ka kahit 2 o 3 at gagawin mong parte ng buhay mo bawat linggo, doon mo makikita ang tunay na epekto. Mas malinaw na pag-iisip, mas mabilis na pag-alala, mas alerto na pakiramdam, at mas mababang risk ng demensya. Ngayon, gusto kong maging totoo tayo sandali. Maraming seniors ang nagsasabi, normal lang ang pagkalimot, normal lang na bumagal ang utak. Oo, may bahagi na totoo iyon. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Dahil ang lifestyle mo ngayon, direktang nakakaapekto sa magiging kalagayan ng utak mo sa susunod na 5 o 10 taon. Ang kinakain mo ngayon, yun ang magiging pundasyon ng kalusugan mo bukas. Kaya ang tanong, anong klaseng kinabukasan ang gusto mo? Yung malinaw pa rin ang isip? Yung kaya mo pa ring makipagkwentuhan ng maayos sa pamilya mo? Yung hindi ka umaasa sa iba para maalala ang simpleng bagay? O yung unti-unti mong nawawala ang sarili mo? Mabigat na tanong, pero kailangan mong sagutin. At ang sagot? Nagsisimula sa maliit na hakbang. Hindi mo kailangang baguhin lahat. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Kailangan mo lang magsimula. Ngayon, sa susunod mong pamimili, subukan mong magdagdag ng kahit isang isda sa listahan mo. Sa susunod mong kain, piliin mo ang mas makakatulong sa katawan mo. Hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil pinipili mong alagaan ang sarili mo. At tandaan mo ito, ang tunay na yaman, hindi pera, kundi kalusugan. Dahil kahit gaano karami ang pera mo, kung mahina ang katawan at utak mo, hindi mo rin ito lubos na may enjoy. Pero kung malakas ka, malinaw ang isip mo, at kaya mong gawin ang mga bagay na gusto mo, doon mo masasabi na tunay kang mayaman. Kung nakaabot ka dito hanggang dulo, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin handa kang matuto at gumawa ng pagbabago. Gusto kong malaman ang boses mo sa 5 isda na nabanggit natin. Alin ang madalas mong kinakain? At alin ang sisimulan mo pa lang? I-comment mo sa baba. Dun kung may natutunan ka sa video na ito, maaari mo rin itong ibahagi sa mga kaibigan o pamilya mo na maaaring makatulong. Dahil minsan, isang simpleng impormasyon lang ang kayang magbago ng buhay. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong praktikal at madaling sundan na tips para sa kalusugan mo habang tumatanda, smash subscribe if you want to live your best life after 60. Comment mo ang salitang tapos na kung natapos mo ang video. At tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Habang may oras ka pa, may magagawa ka pa.